mga aklat ng Juan o Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, kabanatang 14, mga talatang 4 hanggang 6. So ako po'y babasa sa salid po ng mga magandang balita Biblia. Hayaan niyo pong basahin ko mula sa talatang 1 para mabuo po natin yung diwa. Ang sabi po dito sa verse 1, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Pagpalain mo po nawa, aming Diyos, ang inyong mga salita. Ituro niyo po sa bawat isa sa amin ang tamang daan, at nawa maituro ho namin ito sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang tamang daan. Di ko po alam kung napapansin ninyo, yung titulo ng ating sermon ngayon ay tila katunog ng isang sikat na problema ng nasirang Eliseo Soriano na may titulo na Ang Dating Daan. So, ito po ay isang programa na ere sa television at ngayon po sa social media na ito daw po di umano ay may layunin na ituro yung dating daan in contrast sa mga moderno at mga maling daan na inimbento lang wika ng mga tao. So sa programa pong ito, nagsasagawa po si Brother Eli Soriano ng quote-unquote Bible expositions, kung saan sinasagot po niya ang mga katanungan ng kanyang mga taga-subaybay daw gamit ang Biblia. Kaya nga po may programa po sila na ang pamagat po ay ganito: itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ngunit kung atin pong pag-aaralang mabuti, si Eliseo Soriano ay hindi po talaga siya nagtuturo ng dating daan o yung tinatawag po na dating daan ng Biblia, kundi isa pong maling daan. Sapagkat itinuturo po niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan daw po ng pagsunod sa kautusan ni Kristo. Para sa kanya po ang kaligtasan ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, gaya ng ating pinapaniwalaan. Ito po ay dapat may kaakibat na mabubuting gawa, no? O may kaakibat ng pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Di ko alam kung naalala ninyo, pero sa isa sa ating mga Sunday school, nagkaroon po tayo ng isang quotation from Eliseo Soriano na ipinapaliwanag na yung gospel. Ano ba yung ebanghelyo? At sinamarize niya yun na yun daw po ay mga aral ni Kristo. At kapag daw po sinabing aral ni Kristo, ito daw po ay pumapatungkol sa mga maraming bagay na kautusan ni Kristo. Kaya ganun niya iniunawa ang paraan ng kaligtasan. Ang ebanghelyo, ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, sa pagsunod sa kautusan. So para sa kanya, ang pagsunod po ay hindi lamang resulta ng ating kaligtasang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, gaya ng ating paniniwala. Ito po ay basehan ng ating kaligtasan. So gusto ko pong pansinin ninyo yung mga emphasis na binibigay ko. Hindi po masama ang mabuting gawa sa sarili niya. No? Nagiging masama lang po ito kung ito po ang magiging basehan natin ng kaligtasan. Sapagkat hindi po sapat ang mabubuting gawa para tayo maligtas, no? Ito pong mabubuting gawang ito ay resulta ng ating kaligtasan, hindi po siya basihan. Ito po yung bunga, hindi po siya ang ugat, no? I hope naiintindihan po nating lahat iyan. Ngunit ano po ba talaga ang dating daan, mga kapatid? O mas tamang sabihin para hindi tayo malito, ano po ba talaga ang tamang daan ng kaligtasan? So makita po natin yan hindi po sa turo ni Eliseo Soriano,
Hindi ho yan natin matututunan mula sa turo ni Manalo ng Iglesia ni Cristo. Yan po'y matututunan po natin, hindi mula mismo sa kung sino-sinong mangangaral. May kita po natin yan mismo ng malinaw sa katuruan po ng ating Panginoong Hesukristo. At napakahalaga pong maunawaan natin, mga kapatid at mga minamahalang aral na ito. Bakit po kanyo? Sapagkat ang at stake po dito, mga kapatid, ay hindi lamang po yung magiging kalalagayan ng ating mga kaluluwa. Pagtapos po ng maikling buhay, ang at stake din ho dito, mga kapatid, ay ang kalalagayan ng kaluluwa ng ating kapwa. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat kung maling ebanghelyo yung ating nauunawaan at pinasampalatayanan, napakalaki ng tendensiya na ibahagi din po natin ang maling ebanghelyo sa iba. At dahil po dyan, nandamay pa po tayo ng ibang tao sa kapahamakan. So gusto ko pong mailinaw minsan pa, bagamat maraming beses ko na pong nagagawa ito, mga kapatid, sa atin pong pulpitong ito, na ipangaral at ilinawin sa inyo ano ba talaga ang dalisay at tunay na aral ng ebanghelyo. Gusto ko po itong minsan pang linawin, nang sa gayon ay patuloy na mas maging matibay yung ating conviction tungkol sa aral na ating sinasampalatayanan, at nang sa gayon ay maituro po natin ito ng mayroong buong confidence at mayroong buong conviction sa iba na nangangailangan ng katotohanan, nangangailangan ng tamang daan. Kaya naman po yung main truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa sermon na ito ay ito. Si Kristo lamang ang tanging daan patungong langit na dapat nating ituro sa lahat. Ito po yung main truth. Ulitin ko, si Kristo lamang ang tanging daan patungong langit na dapat nating ituro sa lahat. Hinati ko lamang po ang ating pag-aaral sa dalawang bahagi, mga kapatid. Una, gusto ko pong makita nyo dito yung taong ligaw. In verses 4 to 5, sa katauhan ni Tomas, yung taong ligaw. Pangalawa po ay ang tamang daan. In verse 6, namely, ang ating Panginoong Hesukristo. So, isa-isahin po natin talakayin, mga kapatid, yung mga bahaging ito ng ating pangangaral. Una, gusto ko pong mapansin ninyo ay yung taong ligaw. In verses 1 to 3, sa context na pag-aralan na po natin, na kinilaklaro po dyan ng ating Panginoong Jesucristo kung saan po siya tutungo matapos po niyang iwan ang kanyang mga alagad. In verse 2, makikita nyo dyan, diretsahan na po. Hindi na po nagpaligoy-ligoy ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi po niya sa kanyang mga alagad na siya po ay babalik doon sa kanyang ama sa langit upang ipaghanda po sila doon ng matitirhan. Diba? Yan yung pinag-usapan po natin last Sunday. At pagtapos po niyang ipaghanda po sila doon ng kanilang tirahan sa langit, ang sabi po niya, pinangako niya, babalik po siya upang sunduin ang kanyang mga alagad at isama po sila patungo roon sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman po pagdating sa verse 4, umaasa po ang ating Panginoong Hesukristo na nakuha na, naintindihan na, naunawaan na po ng kanyang mga alagad ang kanyang ibig sabihin. Kaya naman po mapapansin nyo sa talatang 4, kung titingnan nyo po ang inyong mga Biblia, and I quote, sabi dyan, sa Mabuting Balita Biblia, at alam na ninyo, sabi ni Jesus, ang daan patungo sa pupuntahan ko. So nakita nyo ho dito sa talata, mga kapatid, na umaasa sana ang Panginoon, naiintindihan na nila, kuha na nila. Hindi lamang po yung lugar na pupuntahan ng ating Panginoon Jesus, kundi pati yung daan kung paano po sila makakapunta po roon. Ngunit mababasa po natin sa verse 5 na tila hindi pa rin na-get, hindi pa rin po naunawaan, particularly ni Tomas, yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Seriously, Tomas. Hindi ba kasasabi lang ng ating Panginoon in verse 2 na siya ay pupunta sa kanyang ama upang ipaghanda sila ng tirahan? Pero parang hindi pa rin ito nakuha ni Tomas. Parang hindi pa rin niya ito naunawaan. Parang nahirapan pa rin siyang intindihin yung plain na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Maring hindi po siya kasi masyadong nakikinig. Diba? Kahit naman po gaano kalinaw ang pangaral, kung hindi ka naman masyadong nakikinig, hindi mo rin talaga tulubusang maiintindihan. Di po ba? Kahit po gaano ang magpaliwanag ang tagapagsalita, kung hindi naman po tayo
nakafocus, lumilipad yung ating isip, ano? Kung ano-ano ang tumatakbo sa ating isipan, ano kaya uulamin ko mamaya? Napatay ko ba yung plancha? Ano pa ba? Saan ba ako pupunta bukas? No? Napatay ko ba yung gasol? Kung ganun yung mga naiisip po ninyo, hindi nyo talaga maiintindihan yung ating pinag-aaralan. So marahil, di ko alam, ano? Kung bakit di niya nag-get, pero marahil, lumilipad ang isip ni Tomas. Hindi niya naintindihan yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya naman, nahihirapan siya itong intindihin kasi masyado niyang nililiteral yung mga sinasabi ng ating Panginoon at nami-miss niya yung spiritual meaning po nito. Na maaring nasa isip po ni Tomas, pupunta ang Panginoon sa isa lang partikular na lugar at hindi niya alam ang daan patungo po roon. Kaya naman po para sa kanya, imposible pong malaman ng patungo roon kung hindi naman po niya yung alam yung lugar. Paano ka pupunta sa, balik na naman tayo sa usaping Baguio. Kung sa Baguio, kung hindi mo naman alam kung saan yung Baguio. Diba? So parang ganun yung problema dito ni Tomas. Kaya naman po, sa talatang ito, makikita natin na naliligaw si Tomas sa usapan. They were not on the same page ng ating Panginoong Jesus. No? Ligaw si Tomas. Hindi po necessarily na hindi siya ligtas ng panahong ito, pero hindi po niya nasusundan yung nais ituro ng ating tagapagligtas. Hindi po niya nasusundan ano pa yung gusto niyang ituro sa kanila. At mga kapatid, mga minamahal, marami pong tao ang ganito sa panahon po natin ngayon. Marami pong tao sa panahon po natin ngayon ang kagaya ho ni Tomas. No? Marami pong mga tao na hindi nakakaunawa at hindi po talaga nakakaalam ng daan patungong langit. No? Maaaring ito po ay bunsod ng kanilang kawalan ng kaunawaan sapagkat walang nagpapaliwanag nito sa kanila. No, yun po yung unang klase ng tao. Hindi lang talaga nila alam kasi walang nag-inform, wala pong nagbahagi sa kanila paano ba talaga ang tamang daan patungong langit. Mayhalin tulad po natin yan sa isang hindi mananampalataya na never pa po talaga siyang napaliwanagan kung ano ang gospel, ano ang kaligtasan na makukuha ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maaaring sila po ay lumaki sa isang tahanan na hindi Kristiyano, pwedeng tahanang Muslim o kaya tinatawag na Katolikong pabaya. Yung Katoliko tawag nila sa sarili nila pero di naman sila umaattend sa kahit anong simbahan. Yung mga ganyan tao po Maaaring sila po ay mga tao na hindi po Kristiyanong relihiyon ng kanilang nakamulatan. Maaaring hindi po sila nakakadalo sa kahit anong evangelical church na nagtuturo ng tunay na ebanghelyo. Maaaring lumaki sila sa isang church na ibang gospel yung pinapaniwalaan, kulto. Maaaring sila po ay taong hindi naabutan ng kahit minsan ng isang gospel tracts. Kaya napakalaga po ng ating ginagawa, mga kapatid, na paghahayo. Never silang naka-receive ng gospel tracts, so never silang napaniwalagan ng isang evangelist o ng isang mananampalataya paano ba tayo makakapunta sa langit. So, may mga ganyang tao po. Kaya naman po, sila po talagang zero. Wala silang kaalaman kung ano po ba ang tamang daan patungong langit. So ikaw kaya kapatid sa mga oras na ito, alam mo na po ba yung tamang daan patungong langit? O kagaya ka rin po ng mga taong ito na clueless. Ano ba yung tamang daan na iyan? No? Ang mga ito po, humanly speaking, mga kapatid, ay mas madaling mabahagi na ng gospel sapagkat hindi naman nila necessarily ayaw yung katotohanan ito. Wala lang po talagang nagpapaliwanag sa kanila kung paano. So, yun po yung isang tao. Klase ng tao, rather. Sa kabilang banda naman po, may mga tao po na nakakaalam po talaga ng gospel. Ang problema lang ko, ayaw po nila ito talagang sampalatayanan. No, may nagbahagi na sa kanila nito, tinuro na sa kanila ang tamang daan ng kaligtasan. Ayaw lang po talaga nilang paniwalaan ito. Ayaw lang po talaga nilang sampalatayanan po ito. Ito po marahil ay bunsod ng mga maling paniniwala na naitanim na, naikarga na sa kanilang mga puso, o maaring meron po silang sariling katuwiran nila na hindi naman po nakabatay sa Biblia. Maaring mas naniniwala pa sila o naniniwala sila na kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, pagsunod sa mga utos, pag-anib sa isang partikular na relihiyon.
Maaring mas naniniwala sila na sa tinatawag na prosperity gospel, na kapag ka ikaw daw po'y sumampalataya, yayaman ka at gaganda lahat ng mangyayari sa iyong buhay, magkakaroon ka ng financial breakthrough, mapopromote ka sa trabaho, magiging maayos ang relasyon ng iyong pamilya. Kasinungalingan po yan, sapagkat hindi po yan tinuturo ng Biblia. No? In fact, may posibilidad pa nga na kapag naging Kristiyano ka, mas dadami ang pagsubok sa buhay mo. No? Pero yung pagsubok na yan ay hindi para sa iyong ikasasama, kundi para sa iyong ikabubuti. Yan ang good news. So, may mga ganun tao, ibang gospel yung kanilang pinapaniwalaan kaysa sa gospel na itinuturo ng Biblia. Maring naniniwala sila na langit naman talaga punta nila. Maring sila is self-righteous, no? Napaniwalaan nila na sila ay mabuting tao, wala naman daw wika silang inaagrabyato, mabuti naman silang ama, mabuti naman silang anak, nag-iimporta naman sila ng pera sa kanilang asawa kapag kasumesweldo sila. At hindi naman sila kasing sama ng iba. No, self-righteous. Pero alam natin, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo, mga kapatid, kahit sino ka pa, makasalanan sa liwanag ng banal na kasulatan. So yung mga ganitong klaseng tao po, mga kapatid, matatawag po natin na naliligaw sila sa tamang daan. At mas mahirap po silang madala sa tamang daan dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo. Dahil po meron na silang sariling katwiran na kahit ipaliwanag mo sa kanila ang ebanghelyo, sarado na po ang kanilang utak sapagkat ang iniisip nila ay sila yung nasa katwiran na tayo ay wala. No? Mali yung atin, tama yung kanila. So mas mahirap po 'yun. Bagamat hindi imposible, no? Walang imposible. Walang sino mang hindi kayang kilusin ang espiritu ng Diyos, no? Pero humanly speaking, 'yun po yung mas mahirap bahaginan ng gospel kasi may karga na silang iba. No? Na bakit po ba natin nasabi na naliligaw ng landas yung mga taong umaasa sa sarili nilang mga gawa at relihiyon na kanilang kinabibilangan para sila po ay maligtas. Ito po ay sapagkat, mga kapatid, hindi yung mga bagay na binanggit kong ito ang tamang daan. Hindi po ito ang tinuturo ng Biblia na paraan upang ang isang makasalanan na gaya mo at gaya ko ay makapasok sa kaharian ng langit. Kung iniisip mo na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ang paraan, naliligaw ka. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay dinisenyo hindi para ikaw ay iligtas. No? Ito po ay idinisenyo ng Diyos upang ipamukha sa iyo na hindi mo talaga kayang iligtas ang iyong sarili. Sino po ba dito sa atin ang nakasunod ng 100% sa kautusan ng Diyos sa isang araw? Sige nga po. Kung magiging honest lang kayo sa inyong mga sarili, no? Alam na alam niyo sa sarili niyo, hindi kayo lagi nakakasunod. Hindi ako lagi nakakasunod. Lahat po tayo ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. So kung ang kautusan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang batay, ang kagaya ng turo ni Eliseo Soriano, walang maliligtas na kahit sino. Mga kapatid, sapagkat lahat tayo one way or another ay nakakasuway. Kung iniisip mo ng pag-anib mo sa isang relihiyon, kasi may magaganyang relihiyon yung kailangan ikaw ay Katoliko, kailangan ikaw ay ang dating daan, ikaw ay Iglesia ni Cristo, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit sapagkat kami wika ang kawan ng Diyos. Kung wala wika kayo sa aming kawan, kayo ay mapapahamak. Inangkin na yung kawan na binabanggit sa John chapter 10, sinabing iyon ay sila, kahit mali yung kanilang aral. Kung ang relihiyon ang iyong pinanghahawakan, kaya mo masasabi na ikaw ay malaligtas kasi Baptist ako, kasi ganito ako, kasi ganyan ako. Mga kapatid, naliligaw ka pa rin ng landas. No? Hindi porket Baptist ka, ligtas ka na. Hindi porket umatin ka sa Baptist Church, ligtas ka na. Bagamat mapalad ka, kasi nasa Baptist Church ka na nagtuturo ng gospel, pero unless paniwalaan mo at sampalatayanan mo ang gospel na itinuturo ng church na ito, hindi ka pa rin maliligtas. Mga kapatid, yung mga binanggit kong daan at marami pa pong ibang daan na tinuturo ng sanlibutan at mga bulang tagapagturo ay mga maling daan. Kung gayon mga kapatid, ano po ba yung tamang daan na gusto kong maunawaan natin
na sana sa pagkakaunawa natin ay sampalatayanan talaga natin ng totoo. Ano po yung tamang daan para tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng langit. That will lead us to our last point, ang tamang daan. In verse 6, sinagot po ng ating Panginoon sa tanong ni Tomas. Ang tanong ni Tomas, ano ang daan? In other words, ano ang daan papuntang langit? Panginoong Jesus. At napakaliwanag po ng sagot ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga, napakaliwanag na kahit ang bulag ay makikita. Ano po ang sagot ng ating Panginoong Jesus? Na hindi po natin alam bakit hindi maunawaan ng marami. Ang sabi po sa verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan. Maliwanag po ba? Hindi ang relihiyon. Hindi ang mabubuting gawa. Hindi ang pagsunod sa kautusan. Hindi ang pag-obserba ng mga sakramento at tradisyon ng simbahan. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. And please note, sinabi ho niya, ginamit niya yung definite article na ang. No? Ako ang daan. No, hindi niya sinabing ako ay daan. Kapansin niyo po ba yon? Sa English, I am the way, Hindi niya sinabing I am a way. There's a big difference sa grammatically speaking kapag nag-uusapan po yan. Kung sinabi ho niya na ako ay daan, hindi niya ginamit yung definite article na ang, tila sinasabi niya doon na maraming mga daan patungong langit, isa lang ako sa kanila. Yun yung ibig sabihin ko, sinabi niyang ako ay daan. Pero ang ginamit na salita ho ng ating Panginoon, kung babantayan nyo, ako ang daan. And this implies na wala ng ibang daan maliban sa akin. Yan po ang ibig sabihin. Hindi si Muhammad, hindi si Felix Manalo, lalong na, hindi si Kibuloy. Ang daan patungong langit. Si Jesus lamang po, mga kapatid, ang tanging daan patungong langit. Siya lang po at wala na pong ibang daan ang tamang daan. Si Jesus. No, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Wag mo lang makakalimutan, isa lang ang daan patungong langit. Si Jesus. No? Ang kaligtasan po o paraan upang ang mga makasalanang gaya ho nating lahat ay hindi parusahan at makaranas ng hatol at puot ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ho ng pananampalataya kay Kristo lamang. Period. Yun yung klaro. Hindi na po ito kailangang anumang dagdag. No, pananampalataya at relihiyon, pananampalataya at tradisyon, pananampalataya at pagsunod, pananampalataya at mabubuti kong gawa. No! Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Sapat na po si Kristo upang iligtas ang sino mang makasalanang magtitiwala sa Kanya. And every time sinasabi ko yan, gusto ko diinan yung salitang sino man. That's why we do evangelism. Sapagkat naniniwala tayo, sino man nasasampalataya kay Jesus Christ ay maliligtas. No matter kung gaano ka kadumi, no matter kung gaano kadilim yung nakaraan, no matter kung gaano ka kasama, no matter kung gaano kalulong sa bisyo, no matter kung gaano ka kawalang hiya. Kung sasampalataya ka kay Kristo, pwede kanyang iligtas. Kung dadaan ka sa kanyang daan, pwede kang makatungo sa kaharian ng langit. Kahit sino ka pa. Yun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Sa isa hong sermon, hindi ko alam kung napakinggan nyo na siya, si Alistair Begg, siya ho ay isang American pastor. Ipinaliwanag po niya pinaliwanag niya yung tungkol sa istorya ng isang magnanakaw sa tabi ng krus ni Jesus. Alam niyo po ba yon? Madalas napapanood niyo yan kapag mahal na araw, di po ba? Meron si Kristo na sa gitna, tapos may dalawang tampalasan na magnanakaw, di po ba? Alam niyo istorya, di po ba? So, kinuwento po ni Alistair Begg yung tungkol po sa dalawang magnanakaw na nakapako na sa gitna si Kristo. At sabi niya, nasasabik daw po siya isang araw. Kapag po siya ay pumunta na doon sa langit, makikita niya at hahanapin niya yung magnanakaw na yon. Ano yung isa doon? At pagdating po niya sa langit,
tatanungin po niya yung magnanakaw na yon. Gusto daw po niya tanungin siya, paano mo nagawang pumunta rito? Minumura mo yung tao sa gitna eh. Diba si Jesus? Dalawa silang magkaibigan. Biruin nyo, gaano kasama yung tao na yon. Nakapako na siya, mamamatay na siya. Ang wala pa siya ibang ginawa, kundi tuligsain yung kasama niya. Diba? Basically, normally, ang gagawin mo na magmakaawa ka ng magmakaawa para sana maawa sa'yo yung mga sundalo, pababain ka. Pero sila, tinutulagsa pa nila yung Panginoon. Jesus, napakasama. Ano? Gusto niya daw tanongin, paano mo nagawa makapunta dito? Napakasama mo eh. Minumura nyo nga, kasama mo yung tao doon sa gitna eh. Si Jesus, hindi nga kita nakita sa Bible study. Di ba? Hindi ka nga na-baptize. Hindi ka nga naging member ng church. No? Pumasok ka lang sa istorya nung nakapako ka na sa krus. Huling hininga mo na, ilang oras na lang. Pero nagawa mo makapunta dito. Ano? Nandito ka na ngayon sa langit kasama ko. Anong ginawa mo? Paano mo nagawa to? No, na-imagine nga niya yung isang kakatawang istorya. Wala to sa Biblia, pero malikot ang isip ni Alistair Begg. Siguro daw na pumunta daw po yung magnanakaw sa langit. Nandun na siya sa langit. Na-meet daw niya yung isang angel. Sabi nung angel, anong ginagawa mo dito? Sabi nung magnanakaw, hindi ko alam. No? Anong ibig mo sabihin, hindi mo alam? Sabi nung anghel, hindi ko nga alam. Bakit ako nandito? Hindi ko nga alam itong lugar na to. Sabi nung magnanakaw. Tapos, hindi na alam ng anghel yung gagawin. Teka. Naguguluhan ako. Ba't hindi mo alam kung ba't ka na dito? Teka, tatawagin ko yung supervisor kong anghel. Tinawag yung supervisor ng anghel. Okay, sabi ng supervisor na anghel, meron lang kaming konting katanungan sa iyo bago ka tuluyang papasukin sa langit. Klaro ba sa iyo ang doktrina ng justification by faith? Sabi nung magnanakaw, hindi ko yan kahit kailan narinig sa buong buhay ko. Okay, how about yung diretsuhin na natin, ha? Doon sa unawa mo, doktrina ng banal na kasulatan, doctrine of the scriptures. Tumingin yung lalaki magnanakaw na parang clueless. Ano yung sinasabi nitong, doctrine of, scriptures? And eventually, napuno na yung anghel. Maikli yung pasensya ng anghel, take note. Out of his frustration, tinanong niya na ng rekta yung magnanakaw, sa anong basehan ka ba talaga naririto? Bakit ka ba nakapasok dito? On what basis you are here or are you here? At sumagot po yung lalaking magnanakaw. Alam niyo ho, sabi niya, yung lalaki doon sa gitna ng krus, sabi niya, maaari akong pumarito. Hindi ko maiwasan maging emotional. Lalo na pag naalala ko yung part na yun. Sapagkat nakikita ko yung aking sarili doon sa magnanakaw. I mean, ano ba yung pwede kong ipagmalaki sa Panginoon para papasukin niya ako sa langit? Wala naman eh. Makasalanan din akong kamukha ninyo. Pero ang tanging alam ko lang, kaya ako papasok doon, sabi ni Jesus pag sumampalataya ako sa Kanya, papasok ako sa langit. Iyon lang po yung sabi ng magnanakaw. Sabi po nung lalaki doon sa gitna na minumura ko, alalahanin mo wika ko. Sabi niya, sa lalaki niya, pagka nandun ka na sa paraiso, sabi niya, ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Kaya siya naroroon. What's the point, mga kapatid? Yung kasaysayan po ng lalaking magnanakaw sa tabi ng krus ni Kristo, yung patunay na hindi kailangan ni Jesus ng anumang tulong upang iligtas niya tayo. Sapat yung kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. At kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, siguradong maliligtas ka. Wala pong ibang paraan upang makaligtas ang sino man maliban po kay Kristo lamang. Now, mga kapatid, sino po ba si Jesus na tanging daan na dapat nating paniwalaan? Sino po ba siya dapat para sa iyo? May tatlong pagkakakilanlan po ang ating Panginoong Jesus na binanggit po niya tungkol sa kanyang sarili. Ano po yung pagkakabanggit niya tungkol sa kanyang sarili? Siya daw po ang daan,
katotohanan at ang buhay. I believe napaliwanag ko na sa inyo ito nung nagsiseries tayo ng 5 solas, pero hayaan niyo pong i-remind ko po kayo. Una po, mababasa natin na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang daan. Ako ang daan. I am the way. Ito po'y pumapatungkol sa kanyang opisina bilang pari. Capital letter P. Ang pari po o priest, sa context ng Old Testament, siya lang po yung pwede pumasok sa dakong kabanal-banalan ng templo. Siya po yung pwedeng maging representative ng tao sa Diyos. Siya po yung magdadala ng kanilang alay noong panahon ng Lumang Tipan upang mapatawad po ang Israel sa kanilang mga sala. Hindi po pwede yun nagawin ng kahit sinong ordinaryong Israelita. Ang mga pari lamang ang mayroong karapatan na gawin iyon. At ang ating Panginoong Hesus po, mga kapatid at mga inamahalang, ating dakilang pari. Sapagkat hindi lamang po siya ang naging tagapag-alay para sa atin, siya po mismo ang naging alay. Para sa atin. Hindi lang siya yung naging priest na nagdadala ng offering, siya mismo ang naging kordero ng Diyos na in-offer para sa ating mga kasalanan. So, pinigay po niya ang kanyang sariling buhay doon sa krus upang tayo po na dating kaaway ng Diyos ay makapagkasundo sa Kanya kung tayo ay sa Kanya isasampalataya. Maliban po sa pagiging daan, na siya po ang naging daan patungo para tayo makalapit sa Ama dahil sa Kanyang priestly ministry, tayo po, o siya po ay pinakilala niya ang Kanyang sarili na ang katotohanan. Meaning, hindi lang siya basta totoo, siya po ang kumakatawan sa katotohanan. Siya po ang basihan ng katotohanan. Siya po ang katotohanan. Siya po ang katotohanan, mga kapatid, sapagkat siya ang nagpapaliwanag, nagpapahayag kung sino talaga ang Diyos, at siya po ang nagtuturo ng tunay na daan ng kaligtasan. At take note, mga kapatid, yung pagiging katotohanan po ni Jesus ay kumakatawan po sa kanyang opisina bilang dakilang propeta, capital letter P. Ang ministeryo po ng propeta, mga kapatid, ay upang mag-i-represent ang Diyos sa mga tao. That's the difference ng pagiging priest and prophet. So si Kristo po, ang ating dakilang propeta, na nire-represent niya ang Ama at sinasabi niya ang kalooban ng Ama sa mga tao. At si Kristo po, sa panahon ng bagong tipan, ang huling kapahayagan ng Ama sa mga tao, ayon sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Siya po ang nagsilbi nating dakila na propeta na nagpapahayag sa atin ng katotohanan ng Diyos. And then, panghuli, tinawag niya ang kanyang sarili na buhay, ang buhay. Yamang siya po ay Diyos. By the way, yan po ay isa sa implication ng salitang I am, ego eimi, the way, sa 7 I ams ng ating Panginoong Jesus. At nagpapakitang siya ay Diyos. Yamang siya po ay Diyos, siya po ang source ng buhay. Sa Kanya po nagmumula ang lahat ng kabuhayan, physical man po ito or spiritual. But in this context, yung buhay po ay tinutukoy dito na may kaugnayan sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung ang kamatayan po, mga kapatid, mga minamahal, ay may kinalaman po sa ating pagkahiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan, di ba? Nasira yung ating fellowship sa Diyos. Dahil po si Adan, ang ating mga ninuno, ay nagkasala, At dahil diyan tayo ay namatay, hindi lamang physically, mamamatay physically, namatay tayo spiritually, and one day we will be dead eternally in hell. Kung ang kamatayan ay gayon, pagkahiwalay sa Diyos, ang pagkabuhay ay ang panunubalik ng ating maayos na relasyon sa Kanya sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Ito po ay kumakatawan naman sa kanyang opisina bilang hari. Na siya po bilang ating tapat at mabuting hari ay nangangalaga para sa lahat ng kanyang nasasakupan at pinaghaharian. At ang pinaka-best po niya na magagawa sa kanyang nasasakupan na hindi lamang po ibigay ang temporal nilang pangangailangan para i-sustain ang kanilang temporal na buhay. Ang pinaka-best po niya na magagawa ay ibigay ang buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. That's the meaning of being Jesus Christ being the way, the truth, and the life. Ito po'y kumakatawan sa Kanyang opisina bilang
pari, propeta, at hari. Now, ano po ang koneksyon ng tatlong ito na may kinalaman po mga kapatid sa ating pagpasok sa langit? Kapansin-pansin sa context na ang pinakadominanteng pinag-uusapan po dito ay ang daan patungong langit. Di ba yun yung tinatanong ni Thomas? Iyan yung tawag dito, sinasagot ng ating Panginoon Jesus. Ano ang daan? So sinasabi po dito ni Jesus na siya ang daan sapagkat siya ang katotohanan at ang buhay. Yun yung sagot ni Jesus Christ. Si Jesus po bilang ang katotohanan, ang nagtuturo sa atin ng tamang daan patungong langit sa pamamagitan ng kanyang gospel. Si Jesus po bilang ang buhay, ang nagbibigay po sa atin ng buhay sa ating patay na espiritu upang magkaroon po tayo ng kakayanang sumampalataya, or in other words, ma-born again po tayo. At sa ganitong kaparaanan po mga kapatid, nadadala ni Kristo ang lahat ng sumasampalataya sa Ama. Kaya naman po siya tinawag na ang daan. In other words mga kapatid, si Kristo lang po ang tanging paraan talaga para ang sino man po sa atin ay makapasok sa langit. Mga minamahal, ang ating Panginoon Jesus lamang po ang tamang daan. No? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ang gagawin nyo sa mga katotohanan ito? Basic na katotohanan. Pero how will you respond? At sa loob po ng kwartong ito ay understand na mayroon dalawang klaseng tao. Una, yung yung isang taong hindi sumasampalataya at ang isang tao na mananampalataya. Pero gusto ko munang kausapin yung mga taong hindi pa lubusang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito. Yung mga taong patuloy pa rin ayaw magsuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Yung mga taong namumuhay pa rin sa sarili nilang katwiran, mabait naman ako, palasimba naman ako, mabuti naman ako asawa. Ngayong nalaman mo na si Kristo lang pala ang tanging paraan para makarating ka sa langit, hinihikayat kitang maglaga ka ng iyong buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. No? Wag sa sarili mo, wag sa relihiyon. Kay Kristo ka lang magtiwala. At lalong wag sa akin, hindi kita kaya iligtas. No? Ako rin ay kailangan ng manliligtas. No? Hinihikayat kitang gawin mo ito ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas. At napakaraming beses mo nang narinig ang gospel, napakaraming beses mo nang pinakausapan ng mangangaral na sumampalataya kay Kristo, sampalatayanan mo na siya ngayon. Napakaraming beses ka nang binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom na hindi natin alam kung kailan, wala ka ng ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. No? Kasi napakarami ng pagkakataong binigay sa iyo ang Diyos upang talikuran mo ang kasalanan at sumampalataya kay Kristo, pero hindi mo pa rin ginawa. So nawa mga kapatid, huwag mo nang hayaang umabot sa puntong iyon. No? Ngayon ka na hinihikayat ng salita ng Diyos na sumampalataya kay Kristo bilang sarili mong Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon ka ng tamang daan patungong langit. Pangalawa, gusto ko naman pong kausapin yung mga mananampalataya na, yung mga miyembro na po ng iglesyang ito. Ang tanong ko sa iyo ay pareho din. Ano ang gagawin mo sa katotohanan si Kristo lang pala ang tamang daan patungong langit? Iimbak mo lang ba ito sa sarili mo? No? Kasarilinin mo na lang yung katotohanan na habang unti-unti mong nakikita ang iyong mga kaanak, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga katrabaho, ang iyong mga mahal sa buhay na nasa paligid mo na walang pananampalataya at mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Kung kumbinsido ka talaga na ito lamang, wala nang iba ang tamang daan, ang hamon ko sa iyo, ipamalita mo ito sa iba. Ipamalita mo ito sa lahat ng iyong mahal sa buhay. Ipamalita mo ito sa kahit sinong tao na makakasalubong mo. Sapagkat kung hindi nila ito malalaman, wala nang ibang pwedeng daan, ang pwede nilang daanan para makapunta sila sa langit. Sapagkat, mga kapatid at mga minamahal, ayon sa ating malinaw na pinag-aralan, si Kristo lamang ang tanging daan patungong langit. And therefore, dapat nating itong ituro sa lahat. Wala na pong iba. Si Kristo lamang ang tanging daan.